magandang gabi po sa bawat isa sa nanonood po ngayon ng ating online Bible study. Tuwing Friday po ito. Kamusta po kayo mga kapatid? Nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Ngayon po, halos patapos na po yung linggo. Friday na naman po ulit. Marahil sa inyo, ito po yung kapahingahan na sa weekend, yung Sabado, Linggo. Dahil mula Monday to Friday, marahil marami tayong trabaho or business or kung estudyante man, tumapos sa school. Kaya ito po, tamang-tama po yung ating Bible study ngayong gabi. Tayo po yung mag-aaral ng salita ng Diyos. Maganda po na ating po nasimulan ang ating bagong series. Kung maalala niyo po, may bago tayong series ngayon na ating tinuturo or pinag-aaralan. It's about the Bible characters sa Old Testament at sa New Testament. So, ito po yung mga Bible characters na marahil kilala na natin at ngayon na yan na napakinggan. Baybayin niyo po ang ating series. Marami po tayong mga Bible teachers na magtuturo dito tungkol sa mga Bible characters na to. Kung last week, nagsimulan natin ating pastora, si Caleb, si Prophet Nathan, nung nakaraang Friday po ay si Prophet Elijah, nung Wednesday po si Gehazi, naalala niyo po. Ating po magkapatuloy ito dahil ang ating pong pag-aaral ngayon ay isa pong tao na naging hindi man siya ganun kapopular na propeta, pero marami po siyang naging miracle sa Bible. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa oras na to dahil kami ay itinipon, kami po ay nagkasama-sama, bagat ito'y online, kami po ay nagkasama ngayon, at kami mag-aaral ng iyong salita. We pray na buksan mo ang bawat puso at isipan namin, na maunawaan namin ang iyong salita, na manahan to sa aming puso at sa aming isipan. Lord, tulungan mo po ako na yung gagamitin na bigyan niyo po ako ng wisdom para maituro ko po or ma-share po namin, mapag-aralan po namin ang Bible character namin ngayong gabi. Kayo po ang kumilos sa aming buhay. Salamat po, in Jesus' name we pray. Amen. Yan po, dahil baka kayo po ay may ginagawa or kumakain or ano po yung ginagawa niyo, maaari niyo po munang ikunin ng yung Bible at ating pong buksan at pag-aaral po natin ang isa pong Bible character po na marahil kilala niyo na po siya. Siya po si Prophet Elisha o sa Tagalog po si Eliseo, Propeta Eliseo. Balik continuation po ito nung last, kung maalala niyo po, kung aware niyo na po kayo, alam niyo na po yung si Prophet Elijah nung siya po ay namatay na or kinuha po ng Panginoon sa alapahap. Siya po ay kinuha po, pinakita po sa alap ng parang buhawi po yun, pinakita po sa alapahap. Ang pabalik po sa kanya is si Prophet Elisha. Ito po yung pag-aaralan natin. Makikita po natin ang ating teksto sa Unang Hari 90, verse 90, chapter 19, verse 19 to 21. Ito pong verse na to, ito po yung pagkakatawag kay Eliseo, kay Prophet Elisha. Pero yung iba pong mga babasahin natin ay meron pa po tayong mga babasahin na hindi po kasama sa verse na to. Pero atin po tatalakayin po lahat. Yan po. Yan po, yung ating pag-uusapan ngayon. Ito po ay yung The Call of Elisha.
Ito po muna, sorry po. Ito po muna natin. Who is Elisha? Meaning of name po ni Elisha is My God is salvation or God is my salvation. Kung mapapansin niyo po, maganda po yung meaning ng pangalan niya. Kung may dala po kayong tao na pangalan po ay Elisha, maganda po yung meaning ng name niya na ang ating Diyos ang salvation. God is my salvation. Dahil since ito po yung nasa Old Testament, so marahil din po yung ginamit nila, my God is my salvation. Siya po siyang styled prophet, alam niyo na po na nabanggit po natin, at siya po yung successor, the successor of prophet Elijah. So bago po siya, so kung alam niyo po, ang successor po is siya po yung sumunod na naatasan maging prophet or leader po ng mga prophets. Ganun po kasi yung time nito ni Elijah is kabilang po siya sa mga grupo ng propeta at si Elijah po isang namumuno doon at ang sumunod po sa kanya dahil yun nga po nung si Elijah po ay nagtuto or naging propeta pa noong time na yun, siya po nag-lead at parang mentor po ni Elisha si Elijah, si Prophet Elijah. So marahil saksi po si Elisha sa lahat ng mga paghihirap, mga miracles din po, mga pag-uusig kay Elijah, yung mga utos sa kanya ng Panginoon, saksi po si Elisha nun. Then ngayon po, si Elisha po ay naka-receive po ng double portion of Elijah's spirit. Bago po umalis, bago po kunin ng Panginoon natin si Elijah is tinanong niya po kung ano yung gusto niya. Tinanong po ni Elijah kung ano yung gusto niya ni Elisha. Yun po ang hiniling or hiningi ni Elisha is ma-receive niya yung double portion of Elijah's spirit. Then si Elisha rin po ay he performed more miracles than any other individual in the Bible except for Jesus. At ayun po, bali, isa po siya sa mga Bible characters na marami pong ginawang miracles. Bukod po sa ating Panginoong Jesus, siya po halos sa nasulat po sa Bible, marami po siyang miracles na ginawa. Yan po si Prophet Elisha. Ngayon, talakayin po natin paano po tinawag si Elisha ng ating Panginoon. Ito po, sabay niyo po ako sa Unang Hari 19:20 to 21. Umalis si Elias at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. 12 pares ng toro ang ginagamit niya. At kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, inalis ni Elias ang kanyang balabal at ibinalabal kay Eliseo. Iniwan naman ni Eliseo ang mga toro, umabol kay Elias at nakiusap. Magpapaalam po muna ako sa aking ama't ina at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo. Sumagot naman si Elias, sige, umuwi ka na. Umuwi nga si Eliseo, nagpatay siya ng isang pares na toro at niluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok ng mga araro. Pinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging lingkod nito. Maganda po kung babasahin po natin itong verse na to. Marami pa tayong pupundot dito kung paano po tinawag si Eliseo na maging follower or tinawag po ni Elijah si Elisha na maging sumama sa kanyang ministry. Ministry po niya sa pagiging propeta ng Diyos. So, lahat po ng message ng ating Panginoon para iparating sa kanyang mga anak ng Diyos ay nagagaling po sa propeta. Ganun din po, sila din po yung nag-aano ng mga tagapag salita ng hari, ng mga tagapayo, kung ano dapat gawin sa tuwing hari, yung mga digmaan, yun po yung mga role ng prophets. So yan,
Basahin po na. Before Elisha was called to ministry, it is evident that he was a farmer. Isa pong farmer, nabanggit po doon is nag-aararo siya. And natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. Meaning farmer po siya. When Elijah called him, he gave that up completely to follow God and Elijah to his ministry. He sacrificed the very things that supply his livelihood. There is no turning back. Kung napansin niyo po, nung sabi po dito sa verse na to, iniwan naman ni Eliseo ang mga toro at humabol. Actually, nagpaalam po siya muna bago siya sumunod kay Elias, kay Elijah. Pero nung umuwi siya, ang ginawa niya po, nagpatay siya ng isang paras na toro. Ito po yung toro na ginagamit niya pang saka at niluto niya. At ginamit niya pong panggatong yung pamatok at mga araro. Meaning, yung ang gamit niya po bilang magsasaka ay ano na niya, kinonsume niya na. Meaning, total, di naman na niya gagamitin. Kaya niluto na niya, pati yung pang-araro, ipinanggatong niya po. At yun po yung isa sa mga karakteristik ni Elisha na nung tinawag siya ng Panginoon, sinacrifice niya yung kanyang mga livelihood. Then, there's no turning back. Parang di ka na pwede bumalik maging farmer kasi sinunog mo, niluto mo na yung toro at sinunog mo na yung pinanggatong mo na yung pang-araro, pamatok niya. Dahil nga po nabanggit natin, si Elisha isa sa mga propeta na maraming miracles na ginawa na nasulat sa Bible. Isa-isa yung marami po siya, pero magbigay lang po tayo ng mga example o naging highlights po ng kanyang yung sa ay propeta pa, kanyang mga miracles na ginawa. Elisha helps a poor widow. Marahil alam niyo na po ito sa ikalawang mga hari chapter 4 verse 1 to 7. Balik basahin niyo na lang po yan. I-note niyo na lang po, basahin niyo na lang po, medyo maba po istorya. Kaya pinuha ko na lang po yung bandang huli, basahin ko po. Hindi alam ng ina na puno na ang lahat, kaya sinabi niya, abutan niyo po ako lalagyan. Bali, ang story po pala nito, i-summarize ko na lang po. Namatay po yung asawa ng babae, na dati po siyang marahil kasamahan ni Eliseo. Samahan po siya na tagapaglingkod din po ng Diyos. Baka prophet din po siya. Malamang baka estudyante or mentor nila si Elisha. Kaya lang namatay po yung lalaki na to. At ito nga po yung asawa. Ang sitwasyon po nila is meron po silang pagkakautang at yung utangan po nila is sinisingil na po sila. At ang balak po is kunin po, gawing alila po yung dalawang niyang anak. So, yun po, mapit po yung byuda po na tong na babae kay Eliseo, tulungan sila na makabayad sa pagkakautang nila. Dito po sabi sa bird, sabi po ni Eliseo dito nga po pala na ano ba ang meron ka? Parang natanong niya kung anong meron siya. Ang sabi po nung babae na to is meron lang daw siyang langis. Isang lalagyan ng langis, may langis po yun doon. Sabi niya, pinakuha niya po yung mga basyo sa kapitbahay, sa kanila, na malilikop na malagayan. At yun nga po, at unti-unti po pinuno po yung langis na yun. Ang miracle po dito is napuno po nila yung lahat ng lagayan ng langis at hindi na alam ito, hindi alam ng ina na puno na ang lahat na sinabi niya. Abutan nyo ako ng lagayan. Puno na po lahat, sagot na kanyang mga anak at tumigil na ang pagdalo ng langis.
Pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos, at sinalaysay ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gamitin niyong Ayan po, naging dahil po sa miracle ng ginawa ni Eliseo, pagkamat ang pag-aaral lang po ng widow na to, poor widow na to, dahil naghirap na po sila, ay isang langis lang, at ginamit niya po yun kung ano yung meron siya. Ginamit po ni Eliseo kung ano yung meron siya, na doon po sila pinagpala. Nagtiwala po yung poor widow na to kay Eliseo as Panginoon. At doon po nag-miracle yung Panginoon, na lahat po ng lagayan ay napuno po ng langis, at yun po, doon po nakabayad yung sila sa pagkakautang. Pangalawa po, yung the floating axe head. Sa ikalawang mga hari, 6:1-7. Ang senaryo naman po dito, basahin nyo na lang po, summarize ko na lang po. Papunta po sila sa Ilog Jordan, sila Eliseo sa iba pong mga propeta, dahil magsibak po sila ng mga kahoy. Then meron po dun isang tao, isang kasamahan po nila is nagsisibak po ng tao ng kahoy sa puno. Then hiniram lang niya po yung gamit niyang palakol. Hiniram lang niya po. Tapos nung ginagamit niya po, nahulog po yung talim sa ilog ng Ilog Jordan. Hiniram lang niya po yun, kaya natakot siya dahil hindi niya masasoli, dahil nga nahulog sa ilog. Pero dahil po kay Eliseo, tinulungan po siya. Ito po yung itanong ni Eliseo, saang banda nahulog? Nang itinuro sa kanya kung saan nahulog, pumutol siya ng isang sanga ng kahoy, inihagis niya iyon sa tubig at lumutang ang talim ng palakol. Sinabi ni Eliseo, kunin mo na. Inabot naman iyon ng lalaki. Again, ito po, si Eliseo po, mapapansin niyo po, marami po siyang miracles na ginawa. Isa po dito, ito nga po, kahit sa mga simpleng bagay lang po yun, na nahulog po yung talim ng palakol. Pero ganun po si Eliseo, kahit sa mga simpleng bagay, simpleng request po ng kanilang mga kasamahan, ay nakakapagmilagro. Ganun po yung power po na na-receive niya, dahil nga po double portion po yung hiniling niya or hiningi niya sa Panginoon kay Elijah. Ganun po yung ganun na lang po kumilos sa buhay niya yung Panginoon through sa miracles sa kanyang buhay. Ito naman po, isa sa mga famous po na kanyang miracle is the healing of Naaman. Kung maalala niyo po, ito po yung na-discuss po ni Pastora no Wednesday. Yung si Naaman po, isang commander-in-chief po ng army. Ngayon, kaya lang po, may ketong po siya. Mayaman po siya, pero may ketong po siya. At nalaman niya po sa kanyang alipin na meron po propeta sa Israel na si Eliseo na nagpapagaling. Siya lang po makapagpapagaling kanyang karamdaman. Ngayon, ito pong si Naaman, matigas po ang kanyang puso. Marahil ang tinuturo po dito is di lang siya may ketong, di lang siya may physically may sakit dahil na ketong. Meron din siyang sakit sa kanyang kalooban, meaning matigas sa kanyang puso na hindi siya nag-obey sa Panginoon. Dahil itong dahil ayaw niya pong sumunod kay Eliseo. Ang gusto po ni Eliseo kasi is lubog niya ang kanyang sarili na 7 beses dun sa ilog na yun. Pero ayaw niya nung una. Pero dahil po kumilos sa kanya ang Panginoon, yun nga, naghimala sa kanya ang Panginoon, nung nilubog niya po ang kanyang sarili 7 beses, nagbalik po sa dating laman at tuminis ang kanyang balat.
tulad ng hoops ng bata. Ayan, yun po, yung bali yung ginamit po si Eliseo, bagamat kung titingnan niyo po, hindi po siya Israelita. Hindi po siya, marahil talagang hindi niya kilala si Eliseo, propeta. Pero dahil po sa influence, ganun po kakilala nung time na yun si Eliseo sa kanyang maraming mga miracles, or dahil nga po propeta po siya ng Panginoon. Pati po ginamit po yung bata na alila nila ng babae para pagalingin si Naaman. Yun po, wala pong pinipiling tulungan, or wala pong pinipiling pag binaglaruhan si Eliseo. Yung nabanggit pa kanina, yung poor widow, siya naman po, yung simpleng bagay po na axe head po ay pinulot niya, or tinulungan niya po na makuha ulit. Ito naman po si Naaman, sa kilalang di man po siya Israelita, na po siya pananampalataya, pero tinulungan po siya. Si Eliseo po ang ginamit ng Panginoon para i-heal si Naaman physically at emotionally, pati spiritual na po. So, isa rin po sa miracles ni Elisha is yung resurrects Shunammite's son. Ito po, maaba po yung story nito. Basahin niyo lang po sa ikalawang mga hari, 4:18 to 37. Ito, nabanggit po ito yung pastora, pinag-aaral po last time, si Gehazi, yung last Wednesday. Ito po yung topic niya. Ginamit po sa story nito, si Gehazi, parang kanang kamay po siya or katulong po siya ni Eliseo sa pag-minister nila. So yun po, to cut the story short, yung story po na to is namatay po yung anak ng babae. Ito po yung babae po sa nito is nagmiracle na po sa kanya si Eliseo dati. Binigyan po siya ng anak. Dati po wala siya kasing anak. Matanda na po yung asawa niya. Then ito po, nung tumanda na po yung bata na to, is namatay po. Kaya po lumapit po itong babae na to, yung Shunammite na to, kay Eliseo, para muling tanong niya bakit binigay ito ng Panginoon, pero bakit binawi din. Basahin ko po yung dulong verses. Nagtuloy si Eliseo sa kanyang silid at nakita niya ang bangkay sa kanyang higaan. Sinaran niya ang pinto at nanalangin kay Yahweh. Dinapaan niya ang bangkay at hinawakan ng mga kamay nito. Katapos, itinapat niya sa bibig at mata ang bangkay ng kanyang dinapat niya sa bibig at mata ng bangkay ang kanyang bibig at mata. Unti-unti uminit ang bangkay. Tumayo si Eliseo at nagpabalik-balik sa loob ng silid. Muli niyang dinapaan ang bangkay at ang bata ay bumahing ng 7 beses. Saka dinit ang kanyang mga mata. Tinawag niya si Gehazi at ang Shunammita at nang pumasok ito. Sinabi niya, kunin mo na ang iyong anak. Ang babae nagpatira pa sa paanan ni Eliseo, pagkatapos kinuha niya ang kanyang anak at dinala sa kanya. Bali, ginamit po si Eliseo para buhayin po muli ang kanyang anak, ang anak po ng Shunammita na to. Yun nga po, pinagtuloy po ng Diyos sa kanya. Ito po, isa rin po sa mga miracles ni Elisha is yung blinds the Aramean army. Ito po yung nabanggit yung puto na aking pastora, yung kanyang miracle na to, na yung pinapakita po ni Eliseo dito yung kanyang courage. Courage po dahil may faith siya kay Jesus na kay God na tutulungan siya sa anumang sitwasyon, dahil napapalibutan po sila ng mga kaaway dito dahil gusto po siyang kunin, abductin si propeta Eliseo, pero nagmilagro po ang Panginoon at hinilingin po ni Eliseo na bulagin po yung mga kalaban. Nang salakayin sila ng mga
Syria, nanalangin uli si Eliseo, Yahweh, bulagin niyo po sana sila. Binulag nga ni Yahweh ang mga taga-Syria bilang sagot sa panalangin ni Eliseo. Sinabi niya sa mga ito, hindi ito ang daan, hindi ito ang lungsod. Sumunod kayo sa akin at dadaling ko kayo sa taong hinahanap ninyo. At sila'y kanyang dinala sa Samaria. Again, isa po, kung mapapansin niyo po, marami pong miracles na ginawa or ginawa ang Panginoon sa pamagitan po ni Prophet Elisha o Propeta Eliseo. Dahil po sa kanya, marami po tayong nababasa ng mga paano kumilos ang Panginoon sa nung panahon nila sa Old Testament at patunay din po nung panahon ng New Testament, marami din po miracles ang ginawa ng ating Panginoon Jesus. Ano po kaya matutunan natin sa mga miracles na ginawa or na pangyari sa pamamagitan ng Propeta Eliseo? Ito, lessons from the life of Prophet Elisha. Una-una, nung pagkakatawag nga po niya, ito po matutunan natin, follow God without looking back. He sacrificed the very things that supplies his livelihood. He didn't hold on them in case his new way of life didn't work out. When God called us to a task, do we do it reluctantly? Do we try to hang on to the past and keep some form of our previous lives? And isa po matutunan po natin kay Propeta Eliseo, Prophet Elisha, is yung pagkakatawag po sa kanya ng Panginoon through Prophet Elijah. Na bagamat nagpaalam muna siya, pero ang ginawa niya po is niluto niya po or niluto nga po niya yung kanyang pagkakabuhayan, yung kanyang toro. O sa atin sa farmer natin, kaya farmer ka, kalabaw, marahil binenta mo or yun nga, siya, niluto niya. Tapos sa kaso sumunod, meaning, ganun po siya yung faith niya po, to follow God, sa pagkakatawag sa kanya is, without looking back na. Let us not look back to our previous lives with regret or longing for or trying to hold on to it. Whatever God asks to do with all your might. Again, kung tayo po ay tinawag na ng Panginoon bilang Kristiyano, huwag na po natin balikan ang ating previous self or, di ba, tayo nga po as born again Christian, tayo bagong nilalang na yung mga nakalipas na marahil buhay natin or mga pagkakasala natin, huwag natin pong balikan yun. Gaya po ni Prophet Elisha, hindi na turning back na siya. Hindi siya nagdalawang isip na sunod ba ako? Paano kung hindi mapaganda ang buhay ko sa pagsunod? Hindi niya po inisip yun. Inisip niya yung bagong daan, natatahakin niya na with positivity. Pangalawa po, do not be afraid to ask big things of God. Gaya po ni Elisha, di po siya magkaroon po siya ng opportunity na humingi. Ngayon, yung humingi siya, hindi po yung hingi niya is magkaroon lang po ako ng ganito. Bagkus malaki po yung hiningi niya. Elisha was not afraid to ask for a big thing when Elijah talked to him. He had faith and God answered his request, giving double portion of Elijah's spirit and making him successor. Yun po yung parang as nung time na yun, marahil pwede po sabihin ni Elisha na hilingin niya na iligtas siya sa mga kapahamakan, marahil pwede niyang request. Yung tingin niya na possible na mangyayari. Pero yung hiningi niya, parang leap of faith niya. Dahil hindi siya natatakot na alam niya yung ating Panginoon, kilala niya ating Panginoon.
na kapag hiniling ko to, yung ganitong kalaking bagay, is bibigay niya. Again, alam niya kasi yung will ng Panginoon para sa kanya. Kaya lamang niya na hiling yun. Kung maaari, kunyari sa atin, maaaring humihiling tayo ng talagang tingin natin sa malaking di natin kaya as human. Kunyari, Lord, bigyan niyo po ako ng limang sasakyan, ganyan, yung parang, tapos isang mag-aarang bahay, may rest house pa, ganito. Pero, gaya nga yun ng, parang big thing to God. Big things to God. Pero, yun nga ba ang will ng Panginoon? Ito po, susundan po natin yung lesson na matuto natin kay Prophet Elisha, na kaya lang po siya nag-ask ng ganong kalaking ng bagay sa ating Panginoon is alam niya kasi yung will niya na siya yung propeta, tinawag siyang bilang propeta para magampanan niya ang kanyang calling is yun yung kanyang ni-request or in-ask kay God. Double portion of Elijah's spirit and making him the successor. Pangatlo po natin matutunan sa kanya is emulate Elisha's love for the poor. Parang gayahin po yung ginawa natin, gayahin po natin si Elisha na nagpakita pa ng pagmamahal sa mahirap. God has a heart for the poor and show that in Elisha's ministry. We shouldn't reach out just for those whom we like or feel comfortable with. To the educated or elite. As God gives opportunity, we need to reach out all level of society. Again, ano po matutunan si Elisha is, kahit po mahirap, alam siyang pinili na gawa ng miracles. Yung gaya po nung poor widow, nung ni-reach out po siya, tinulungan niya po. Nagmilagro po siya sa kanyang buhay. Ganoon din po tayo. Tatawag po tayo ng Panginoon na wag po tayong mamili or wag lang po yung ka-level natin. Sabihin natin comfortable tayo sa katawan na to. Ilang po yung tulungan natin. Hindi po. Gaya po ng Panginoon kung nabigyan po tayo ng opportunity na tumulong at bigyan po tayo ng maraming blessing. Hindi lang po dun sa mga alam natin na mabibigyan din tayo. Kundi dun talagang sa mga lahat po, we need to reach out to all level of society. Again, ano na po sa mahihirap. At tong panghuli po na lesson na matuto natin kay Prophet Elisha is share the gospel to reach others. So for example dito, yun nga po, kay Naaman, even Naaman, a captain of the foreign enemy, heard about Elisha and came to receive healing. God's work always yields fruit. He is also another example of the fact that God is willing to extend His grace to and save anyone. And dahil po sa mga gawa ni Elisha, ni Propeta Eliseo, kahit po sa malayong nasyon, si Naaman, na-reach po siya ng kanyang katuruan. True dun sa kanyang alipin na babaeng bata. At then again, dahil po naniwala siya na siya gagaling, nakareceive siya ng healing. Yun po, ganun po tayo, tinatawag din po tayo ng Panginoon na maging, gaya po ni Propeta Eliseo na magamit po tayo maging medium po, maging daluyan po tayo ng pagpapala sa ibang tao. Ito po, naging pagpapala po siya kay Naaman dahil pinagaling po sa kanyang sakit. Ganoon din po tayo na alam natin na yung mga kaibigan natin, kamag-anak, na hindi pa na po nakakilala sa Panginoon, maaaring tayo bilang Kristiyano na nakakilala, tayo po yung mag-reach out sa kanila at tayo po gamitin ng Panginoon para mabahagian sila ng salita ng Diyos. Ano po yung ating conclusion sa
story or sa buhay ni Prophet Elisha. God called us to follow him. Like Elisha, without what if, without turning back. Ito po yung isa sa mga siguro dapat sa puso natin bilang Kristiyano na tayo. Marahil kayo maalala niyo po kung kailan po kayo nakakilala sa Panginoon, marahil through sa ating mahal na pastora, or marahil na-share po kayo ng ibang ating mga leaders, ibang members po ng ating church. Hiningi po ng Panginoon na nung tayo tinawag niya bilang sumunod sa Kanya, huwag na po tayong magkaroon ng what if, baka mawalan ako ng kaibigan, what if pag sumunod ako, lalo akong magkaroon ng problema, what if kutya ako ng aking mga kamag-anak. Hindi po, gaya po si Prophet Elisha, hindi po siya nagdalawang isip na there's no turning back na po sa lumang pagkakataon o sa lumang din nga sa trabaho niya, nagpatuloy siya sa kanyang calling bilang propeta. Ganon din po tayo. Tayo po tinatawag ng Panginoon bilang kanyang anak. Tayo po manampalataya sa Kanya, ating Panginoon. Tayo Kanyang gagabayan, ingatan, at alam ko po, bawat isa sa atin ay may patotoo sa buhay na ginawa sa Kanya ng Panginoon, na ito'y may malaking bagay o maliit na bagay. Ang mahalaga po ay patuloy po tayong binabago, patuloy po tayong binibless ng ating Panginoon. Marahil hindi siya physically, hindi po siya nakikita, marahil emotionally, yung relationship natin sa ating pamilya nare-restore, ganun po. Marami pong bagay na blessing na ibinibigay or ibinubuo sa ating Panginoon. Ang ating pong gawin lang po is i-appreciate po natin yun para hindi pa rin ma-compare yung buhay natin nung dati tayo. Pagkos magpatuloy po tayo sa pananampalataya, lalo pa ating kilalanan ng Panginoon through ito po sa Bible study, sa pagbabasa ng Biblia, sa personal prayer po natin, ating pong kausapin ang ating Panginoon. Yun po, bagamat may silang po ating oras, nawa natutunan po natin ang si Prophet Elisha, kanyang buhay. Marahil kayo po, pwede nyo po pag-aralan ang kanyang buhay. Basahan niyo lang po yung sa Bible, yung mga verses pa rin na i-flash kanina. Basahan niyo po yung mga miracles niya at story po ni Prophet Elijah. Sa mga susunod po natin mga Friday, marami po tayo Bible characters na pag-aaralan. Nawa kayo po yung makasunod at tayo po yung natuto sabay-sabay po. Muli, bago po tayo magtapos, samahan niyo po ako sa huling panalangin. Lord, maraming salamat po sa gabi na to na kami sinamahan. Salamat po sa knowledge, sa wisdom na binigay nyo. Na tunay nga po na natutunan namin sa buhay ni Prophet Elisha na there's no turning back na po, Lord. Once na po kami tinawag, kami sumunod sa iyo, Lord. Tulungan niyo po kami maging kagaya ni Prophet Elisha na sumunod sa iyo, di nagdalawang isip. At alam po namin na kakikilos sa buhay namin. Muli, maraming salamat po. Sa name we pray. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. God bless po.